Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Yusek Claire, nagsalita na. Masamang balita kay PBBM. Take over ng palasyo ni VP Sara. Bumaliktad na sa Duterte. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Yusek Claire Castro nang nagpakita na traidor kay PBBM si Congressman Toby Chanco matapos sabihing 1,000,000% mananalong presidente si VP Sara. Campaign manager pa naman siya ni BBM sa politika. Nagpapakalat siya sa media ng fake news. Ayaw niya nang paimbestigan sa impeachment ang nawawalang millions. Total hindi naman daw billions ang ninakaw ng Duterte. Kaya bumwelta si Yusek Claire kay Toby Chanco, malaki o maliit, dapat managot si VP Sara. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si Yusek Claire Castro, grabe nagsalita na. Masamang balita kay President Marcos, take over ng palasyo ni Vice President VP Sara, bumaliktad na sa Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Itong si Congressman Toby Chanco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya to, hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Chanco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya nakakasama or where he belongs, di ba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, in response, Kong Toby Chanco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan. Sino ba ang tinititigan niya? To, balik natin ang tanong kay Congressman Toby Chanco. Sino po ba ang tinititigan niyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang iniligtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na-i-issue, pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chanco? Hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan. Last question, Ivan Mayrina, GMA7. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit ng Manila Times. Good morning, Yusek. Yusek, hingin ko lang po yung reaction nyo sa sinabi kamakailan ni Senator Amy Marcos. Pinapatamaan niya po si Presidente na puro daw acting secretary ang ina-appoint, hindi na daw po pinapadaan sa commission and appointments. Therefore, parang wala na daw pong silbi ang CA. Ano po ang komento niyo dito? Parang walang ano daw po?
parang wala na daw pong silbi ang CA dahil puro acting secretaries ang ina-appoint ng presidente. Parang may nadinig pa po ako ibang word na ginamit niya. Modus operandi daw po. Okay. That's too harsh. Very harsh. Para sabihin ito sa Pangulo, dahil sabi mo nga ito ay pinapatungkulan niya sa Pangulo. At parang kay Pangulo lamang harsh si Senator Amy Marcos. At hindi natin ito nakikita sa ibang mga kaalyado niya na nasasangkot sa ibang mga di umanong paggawa ng anomalya. Well, anyway, the President means no offense to the Commission on Appointments. The President is merely exercising his constitutional prerogatives. He can make an appointment in temporary or permanent positions. At alam naman po natin, at alam naman po niya, na ang mga acting secretaries can remain as acting secretaries for a period of 1 year. So kung susumahin po niya ang lahat na na-appoint sa ngayon na acting secretaries, wala pa pong 1 year ang pagsisilbi sa bilang ang kanilang sa kanilang posisyon. At the President naman will submit the appointments in due time. Salamat po. Yusek, balikan ko po yung tungkol sa emergency powers. Ang sinasabi po ninyo, if my understanding is correct, hindi pa lang niya nagagamit yung power because the bill is not yet with him. But once he accepts, he gets it, he will sign it immediately. Ganun Of course, opo. Bakit naman hindi po niya ipipirmahan? Eh, siya po yung nagnais po nito. Ma'am, actually yun din ang tanong namin pare-pareho last week because when we asked him, I asked him kung kailan ba niya balak. Ang sinasabi niya, it's a very complicated calculation and he is not going to rush into lowering or suspending excise taxes. Parang hindi ho yun nga po yung nakakapagtaka. Sinertify niya as urgent, but he is not in a hurry to exercise the powers. Okay, magkaiba po yun. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to, at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Pero pag yan, pumasok na po, na naayon sa batas na 30 days, ay maaari na po itong magawa ng anumang order. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. So ganun po yung ibig sabihin ng Pangulo. Last. Nag-announce po ang LTFRB ng dagdag pasahe only to be suspended the following day by the President. What went into this decision, ma'am, at bakit umabot pa sa punto na i-announce ng LTFRB at babawiin din ng Pangulo kinabukasan? Naaral po ng Pangulo at binalanse mabuti ng Pangulo ang maaaring maging epekto nito. Dahil nauna na po na magbigay ng ayuda. Sino unang binigyan ng ayuda ng Pangulo? Hindi po ba ang transportation sector? Financial assistance, fuel subsidy, at susunod nga po ay maaaring pagbaba or pagbawas, pagsuspend ng excise tax. Nauna na pong tulungan ang transportation sector. So ngayon po, ang mga mananakay natin, wala naman po sila natatanggap na anumang fuel subsidy. So binabalanse lamang po ng Pangulo sa ngayon. Ito po naman ay sa ngayon lamang upang hindi rin mabigatan ang ating mga mananakay, ang mga commuter, na pare-pareho naman po nating nadadanasan kung anong epekto ng krisis dito sa Middle East. So yun lamang po at kailangan lamang po talagang balansehin ang pagtulong sa bawat Pilipino. Good morning, Yusek. Yusek, during the first day of the distribution of ayuda for tricycle drivers, there were some elected officials who have joined the president.
So may we know what happened to the implementation of the anti-EPAL provision on the 2026 national budget? Okay, ito ba yung unang araw na nagpabigay ng ayuda sa mga tricycle drivers kung saan nandoon ang Pangulo? So, sino yung mga opisyal na binabanggit natin? Babanggit ba natin na si Mayor Isko Moreno at saka si Mayor Francis Zamora? Okay, yun po kasi po ay isang event na kung saan pinuntahan po ng Pangulo at kinakailangan po nandoon po ang host. Sa Manila po ginanap, kaya nararapat lamang po na si Mayor Isko Moreno ang sumalubong at tumanggap sa ating Pangulo. Patungkol naman po kay Mayor Francis Zamora, siya naman po ang National President of the League of Cities na siyang kumakatawan sa city mayors. So ibig sabihin po, since ito po ay proyekto ng Pangulo para sa mga tricycle drivers kung saan ang LGU mismo nakakaalam kung sino yung mga benepisyaryo, nararapat lamang din pong pumunta si Mayor Francis Zamora. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek, at what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, sa nangyayaring oil price increase, does the policy this na parang sobra-sobra naman yung ipinapataw na pagtaas sa presyo since ang sabi rin naman ng Pangulo, meron tayong enough supply ng 30 hanggang 60 days. Parang lumalabas kasi Yusek na yung presyo ng mga inangkat na langis ng mga oil companies, nakuha nila sa mababang halaga. Pero ngayon, ibinebenta nila sa napakataas na presyo. Mhm. Actually, napaka-common yan na question. Pero common question, pero parang mahirap ipaliwanag. Pero dahil dyan, mas bababawan natin kung paano natin maipapaliwanag ito sa taong bayan. Okay, under the regulated downstream oil industry framework, base na rin po sa RA 8479, ang oil companies po na presyo ng produkto nila ay babase sa prevailing international benchmark prices, primarily Mean of Platts Singapore or MOPS, sa bawat pricing cycle. So yung oil companies po, gumagamit po sila ng FIFO, first in, first out accounting, no? Ito po yung ginagamit nila ngayon.
kung saan yung produkto na ibinebenta sa ngayon ay base sa presyo sa current or near current international market prices at hindi sa historical acquisition cost noong patungkol sa kanilang inventory. So, yung pump prices po ngayon ang nagre-reflect ng current global market conditions kahit na yung kanilang inventory ay nabili nila sa mas mababang presyo. So kasi ganun po ang umiiral sa ganitong klase na sistema kung meron deregulation law or deregulation law. So yun po ang umiiral. Pump price reflect current global market conditions. So, hindi po ang DOE ang makakapagdikta ng presyo ng gasolina, ng fuel, dahil nga po meron tayong oil deregulation law. Ang tangi lamang pong mare-regulate ng pamahalaan ng DOE ay kung sila ay lumalabag sa benchmark at kung may pang-aabuso. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kung meron silang inventory noon, ang gagamitin nilang presyo pa rin ay yung current international market price. Pero pag bumaba naman yung presyo ng gasolina, kahit nabili nila ito ng mas mataas, kailangan pa rin silang sumunod kung ano ngayon yung current market price na mababa. So ganun po yung nagiging sistema po kapag ka po may oil deregulation law na pinapatupad. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek Claire, good morning. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to that? Wala naman tayong hindi na downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya, isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito, kahit gustuhin, hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Yusek, speaking of prices, when does the President intend to use his emergency powers already granted to him by Congress to lower or suspend excise tax on petroleum products? Sa ating pong pagkakaalam ay hindi pa po yata na ibibigay. Sa aking pagkakaalam, ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan at lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na
na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Sorry, with the indulgence of the group, last na lang po, ma'am. May mga nag-express po ng reservations or concerns about the sustainability and sufficiency of steps being taken so far, tulad po ng subsidies, cash subsidies. Ang Pangulo ho ba bumuuna ng, I don't know, crisis committee, crisis management team para ho mag-isip ng iba pang pamamaraan should this drag on? Okay, bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Composed of whom? Pina-finalize pa lang po yung dokumento. So hindi ko po mabibigay muna yung detalye, although I have a draft, pero saka na po natin kapag kamo na-finalize na. Thank you very much. Okay. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po, Yusek. Some drivers say that the 5,000 cash assistance from the government is not enough to cover rising fuel prices, especially since ginagastos din daw po nila yon sa ibang pangangailangan nila. And does the Malacanang see the need to implement another tranche of cash assistance on top of the fuel subsidy? Opo, kinausap po natin mismo si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD patungkol po sa maaari pang madagdag na ayuda sa ating mga kababayan. At ito po ang kanyang sinabi. Ayon po kay Secretary Gatchalian, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon pa po ng karagdagang ayuda. Unahin lang po, we have to time it, sabi po niya. At ito pa rin po ang kanyang sinabi, and I quote, "In the coming days, DSWD will continue to release cash assistance to affected public utility drivers, and this will be done in tranches." End of quote. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Follow-up lang din po doon sa question on oil crisis because you have lawmakers labeling din po itong sitwasyon na isa ng krisis katulad ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang sabi niya po, oil crisis na po ang nararanasan ng ating bansa, hindi na ito tungkol lamang sa pagtaas ng presyo ng langis. Ramdam na ang epekto nito sa iba't ibang bilihin, gaya ng pagkain at transportasyon, hindi na maaaring ipagpaliban ng pamahalaan ang sitwasyon. Ano po ang komento doon? Ang pangyayari po ngayon at ang sigalot sa Middle East, hindi naman po talaga mapagpapaliban yan. Pero yung impact po ng krisis sa Middle East, yan po ang tinututukan ng Pangulo para po masoften, no? Masoften po yung impact sa atin ng krisis sa Middle East. So lahat po ng ayuda na kakayanin ng gobyerno, yan po ay ipapadama at ibibigay sa ating mga kababayan. Tuloy ko na rin po pala yung tanong ko. Yusek, yung mga labor groups are also calling for wage increase. Actually, they're lobbying na ipasa na rin yung legislated wage hike. You have labor leader Sonny Matula saying na gipit na ang mga manggagawa. Tama naman na kailangan mag-adjust, pero ang manggagawa na matagal nang nag-a-adjust. Yung hinihingi daw po na wage hike ay recovery na lang dahil kulang na talaga ang sinturon para mabuhay ng maayos ang manggagawa, lalo na yung sitwasyon ngayon. Ano pong comment ng palasyo? Sa pananaw po ng Pangulo, lagi po niyang inuutusan ang DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aralin at kung maaaring dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. At yun naman po ay pinapatupad. At halos taon-taon po ay nagtataas po ng sweldo. Pero patungkol po sa pagtaas po ng sweldo na 200 pesos, tingin po natin ito po ay nasa kamay po ng Kongreso. Last na lang po on possible help din po sa mga kababayan natin. You have Congressman Toby Chanco proposing a bill that would freeze rents and defer loan payments to cushion the adverse effects of rising fuel prices. Ito po ay temporary freeze sa residential and MSME commercial rental rates. Ito po ba ay isa rin sa pinag-aaralan ng gobyerno kung pwedeng gawin? Hindi pa po nababasa malamang ng Pangulo ang version. So kung magkakaroon po sila ng version at ibibigay sa Pangulo, pag-aaralan po ito. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV4.
Good morning po, Yusek. Yusek, the Department of Agriculture has recommended to impose a price cap for imported rice. What is the assessment of the President regarding this proposal po? Actually, sabi po ni Secretary Kiko Laurel, ay nagbigay na po sila ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para magkaroon ng deliberation patungkol dito. At ang kanilang price cap na isinangguni ay 50 pesos for imported rice. So, ito po ang ibinigay din na mungkahi ni Secretary Kiko Laurel kay Pangulo. So, ito po naman ay sinusuportahan. Ma'am, sorry, follow-up question lang po dun sa Crisis Committee. What is the main purpose po of this committee? Of course, kapag ka po binigyan natin ng sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel, at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good morning po. Rep. Asidrek here po. Rep. Asidrek claims the ICI cleared Rep. Martin Romualdez of any liability in the flood control scandal. Can we confirm if this has reached the Malacanang? At itanong na rin po namin kung ano yung update dun sa 41 million budget ng ICI. Naubos po ba? And if not, saan po pupunta? Okay, patungkol po doon sa rekomendasyon ng ICI, ito naman po ay isinumite na sa Ombudsman. So, hahayaan na lang po natin ang Ombudsman na mag-reveal dito para po bilang respeto. At kung matatanong din po ang ICI, mas maganda pong sa ICI mismo manggaling kung ano ang kanilang rekomendasyon. Patungkol naman po sa pondo, yung pondo po na ibinigay po at inilaan sa ICI, ito po ay valid hanggang December 31, 2026. At kung may kinakailangan silang gastusin or bayaran for the winding up, maaari po nila itong gamitin. At ang mga pondo na hindi po nagamit, ibabalik po ito sa unappropriated surplus of the general fund sa National Treasury po. On another topic, Yusek, Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek. Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So, that will be part of the case. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, just a follow-up question on 2 points earlier mentioned. You mentioned that the government is doing everything to soften the blow. Similar question in previous weeks. Paano po yung middle class? Ano po in particular yung mga programa na inilalatag ng gobyerno to soften the blow on the middle class who are not commuting to work but are bringing their own vehicles or motorcycles to work and nahihirapan na po sa taas ng presyo ng gasolina? Ngayon, makikita po natin, meron pong inilunsad na 50% discount sa MRT 3 and LRT 2. Yan po ay malaking bahagi at ibang malaking bagay po na tulong ng ating Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan. Nandyan din po ang inilulunsad na libreng sakay. At kapag ka po, nandyan na po ang gagawing pag-reduce or pag-suspend ng excise tax, mararamdaman din po natin ito dahil maybe hindi sila bumibili ng kanilang gasolina, pero indirectly makakaramdam po sila ng kapakinabangan dito. Ma'am, may we know the cause of the delay of the signing of the reduction of the excise tax? Is the President experiencing some kind of pushback
either from certain cabinet secretaries or certain sectors who would want to retain the VAT or the excise tax to keep afloat the government's coffers? No, it is this is the mere fact that the president wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the president as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. So ang bottleneck, ma'am, if not po sa mismong Pangulo, na kanino po naaantala? Sino po yung cause of delay if not the President? I'm not so sure right now. I am not so sure right now. But this is the words, no, that came from the president. He wants this emergency power to be given to him in order to at least, no, lessen the impact of the crisis in the Middle East. Ma'am, last clarification. Balikan ko lang po yung anti-EPAL question earlier. Just a clarification, is the President exempted from the anti-EPAL provision in the General Appropriations Act of 2026? That is the event of the President. So he should at least show to the people that the government is running, the government is properly managed for the country and for the people. So dapat makita siya. Dapat nakikita ang Pangulo dahil ang pagpapakita ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa mga kababayan natin na kung anumang krisis meron tayo ay maaari natin itong malampasan. Salamat po. Last question. Sammy Dinilla, Business Mirror. Ma'am, clarify lang po namin. Bali hanggang kailan po yung suspension dun sa fair hike for dun sa mga land PUVs? Sa ngayon, wala po tayong masasabi dahil aaralin pa po yan. Kapag ka po kinakailangan na po talaga na magtaas ng pamasahe at hindi masyado makakaapekto sa ating mga commuter at sa kabuuan ng ating mga kababayan, maaari naman po ito maging positibo dahil sabi nga po, especially bago po nangyari ito, hindi po ba nabanggit natin na patungkol po sa pagdagdag ng pamasahe sa mga jeepney drivers, yung dating binigay sa kanila na allowance ay sapat pa para sa paggastos or sa pagbili ng fuel at hindi sila malulugi. Nagkaroon lang po ngayon ng kakaibang sitwasyon. At ang dais nga po dapat unahin ay ang mga bus drivers, yung bus companies para po maakyat ang pamasahe. Ang dating hiling lamang po ng mga tsuper sa jeepney ay matulungan silang masolusyonan yung mga kolorum. Pero since na iba nga po ang sitwasyon, kailangan lang po talagang balansin ng Pangulo ang bawat kondisyon sa ngayon para kumbaga, lahat po tayo ay makinabang, lahat po tayo ay maibsan ang nararanasan nating hirap or impact ng hindi natin ginustong sigalot sa Middle East. Clarify ko lang po. Bali, ang magdi-decide po kung mag-i-impose na ulit, no, ialisin na yung suspension, si President po ba or LTFRB na lang? Pag-uusapan po yan. Kasi kahit po desisyonan yan at sinabi po ng Pangulo na hindi ito makakabuti sa ating mga mamamayan, of course, makikinig naman po yung sinasabing ahensya. Ay, thank you po. Maraming salamat. Malacanang press corps sa inyong mga tanong. Balik sa iyo, Yusek Claire. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.